Good morning sa inyo. Good morning sa lahat ng aking followers. At saan followers? Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning. Meron tayong ituturo ngayon about sa amplifier, kung paano pag-iingat ulit. Di ba? So itong amplifier na to, 733 ito. So, ang watts na ito, 450 times 2. Diba? Bawat isang channel, bawat isang channel, 450 watts. Diba? Times 2 eh. Ngayon, pag nag-load tayo ng speaker, kailangan natin mababa yung speaker kaysa amplifier. Itong bawat isang channel 450. 'Di ba? So ang nilulod lang natin bawat isang channel 400 watts ang kaya. Kabila 400 watts. 'Di ba? 400 watts na speaker na 8 ohms. 'Di ba? 8 ohms na speaker 400 watts kasi ang nakalagay dito 8 ohms. Kung anong ilagay natin dito sa ohms sa amplifier, yun din ang ilagay natin. Bumili tayo ng speaker na 8 ohms din. Hindi tayo pwedeng bumili ng 4 ohms, ganun. Kasi yun ang nakalagay sa impedance sa 733. Di ba? Para maingatan natin yung mga amplifier. Yan ang hindi sinasabi ng mga technician. Kasi gamit natin to, dapat ingatan natin. Di ba? Para hindi tayo pagawa ng pagawa. Hindi. Kaya yung iba, bumigay, mga ibang pisa, kapasitor, o ano pa man, relay, diba? Dahil sa ganito nga ginawa natin. Ang ampli natin, katulad nito, 450 times 2. Bawat isang channel, 458 ohms. Yun lang ang karapat dapat na ilagay dito. 733 Sakura ito. So, ang ikabit natin bawat channel, 450 siya, di ba? 450. Sa bawat isang channel, 450 watts. 2 channel, times 2 eh, di ba? So, sa makatuwid, bawat isang channel, ang ikakarga natin, 450. Pero, yung speaker na ito na ikakabit natin dito, hindi dapat ipantay natin dito sa amplifier. Bakit? Kasi nga, kung ipapantay natin dito, o mataas pa siya ng watts yung speaker, iinit siya. Iinit yung gilid. Pag ginapan yung ganun, di ba? Iinit siya. Bakit? Kasi nga po, hindi siya compatible dito sa amplifier na to. Hindi siya match. So, para maingatan natin yung ampli natin, kakabitan natin, sundin natin yung impedance niya at saka watts na. Ang nakalagay lang dito, impedance niya 450 watts times 2. So, magkabilang channel, ang ikakabit natin, 450, huwag natin ipantay sa ampli. So, ang ikakabit lang natin, 400 watts, 8 ohms. Kasi yun ang nakalagay dito, 8 ohms eh. Di ba? Bawat isang channel, 8 ohms. 8 ohms na 400 watts. 400 watts. Hindi natin ipantay ang watts sa amplifier natin kasi pag ipantay natin, hindi natin napapansin, umiinit na to nito. Lahat ng pisa, siyempre, iinit na yan eh. Hindi natin napapansin, liliyad na o may ano na kasi sobrang init. Diba? Ma-overhead. Yun ang tinatawag overhead. Kaya nagtataka sa atin, yan ang hindi sinasabi ng mga technician natin. So, para lang ito sa gustong matuto at mga baguhan. Pero yung mga talagang mga datihan na, wala na sa kanila to, alam na nila yan. Kaya lang ito, tip ko sa inyo. Lahat ng mga sa atin, may sarili tayong mga gamit, pambahay. Diba? Integrated na amplifier. Kaya ganito gawin natin. Ganyan lang po. Ayan, naintindihan nyo? Kung paano gumamit. Ang nakalagay dito sa ampli, ito ulit ko ang nakalagay dito sa ampli, 450 watts times 2. So, sa bawat isang channel,
ang ikakabit natin 450 pero hindi natin ipantay sa amplifier natin. Ang gawin natin sa isang channel 400 watts. Ang nakalagay naman ito, ilang 8 ohms. Ang nakalagay dito sa amplifier na to, 8 ohms. So, ang ilagay natin dito, 400 watts, 8 ohms. 400 watts, 8 ohms. Yun ang nakalagay dito. Di ba? Yan, kung ano? Yun ang pag, para maingatan yung amplifier na. Hindi na kayo magtaka. Hindi buko mo umiinit yung gilid. Kasi nga umiinit. Kasi nga, hindi match yung kinakabit nyo. Kinakabitan nyo ng ibang ohms. Di ba? Kaya ganon. Salamat.